Hi guys, advice for today's is, ang mula sa Diyos Ama ay nakikinig ng mga salita ng Diyos Anak. Ganito po yan eh. Kapag mula ka sa ating Diyos Ama, nananalig at nananampalataya ka na may Diyos Ama kang buhay na nasa langit, at tsak na tsak, makikinig ka sa mga salita ng ating Diyos Anak na si Jesus Christ. Ganito po yan eh. Ang ating Diyos Ama ang nagpapahayag ng mga mabubuting gawa o utos niya para sa ating mga tao. Sa pamamagitan ng kanyang Diyos Anak na si Jesus Christ, pinapahayag niya to para sa atin. Bumaba dito ang ating Diyos Ama, ay Diyos Anak na si Jesus Christ dahil sa ating Diyos Ama. Binaba ng ating Diyos Ama ang kanyang anak para sa ating mga tao. Bumaba rin naman dito sa lupa ang ating Ama. Kinausap niya dati si Moises. Si Moises yun. Sila nag-usap noon dati. Pero hindi pwedeng makita ni Moises ang mukha ng ating Diyos Ama kasi mamamatay siya. Walang nakakita sa ating mukha ng ating Diyos Ama. Kasi mo sa makita to ay mamamatay ka. Kung anong nakikita nyo sa mukha ng ating Diyos Anak na si Jesus Christ, kawangis niya to kasi Ama niya yun. Ama niya ang ating Diyos Ama makapangyarihan na buhay na nasa langit. Ang ating Diyos Ama pinakamakapangyarihan sa lahat. Binaba niya kanyang anak, sinugo niya to para maputol yung mga kasalanan na nagawa ng ating mga magulang na si Eva at Adan. Kaya tayo mga taong makasalanan, makinig po tayo sa mga utos ng ating Diyos Anak para maligtas ang kaluluwa natin sa impyerno. Hindi tayo mapunta doon. At mapunta lang tayo sa paraiso na sama-sama tayo doon. Sa paraiso na puno ng saya, puno ng may peace of mind, kasiyahan, kagalakan, lahat nandoon. Walang gutom doon, walang pagod. Pag nakakamtan natin yun, tsak na tsak, para na tayong nanalo. Yun ang malaki nating trophy, tagumpay na makapunta tayo sa langit. Kaya't ikaw na tao makasalanan, magbago na po tayo. Huwag na po tayo magpatuloy ng mga masasamang gawa para sama-sama tayo mapunta dun sa langit. Nakasama ng ating Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Sila po ang ating mga Diyos na dapat nating sambahin at purihin. Ang ating Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Kung ikaw naliligaw na landas at napatuloy na gawa ng masama, yung pagiging kabit mo, putulin mo na yan. Pagnanakaw mo, pagsisinungaling mo, pagpatay mo, pagsaksi mo ng mga hindi tama, pambubuli, pagkikismis sa mga kapwa-tao, at nasaksi ka ng mga hindi tama sa kapwa mo, at kung ano-ano pang masama ang ginagawa mo, ay mali po yan. Magbago na po tayo. Makinig lang po tayo sa mga utos ng ating Diyos Anak na si Jesus Christ. Ang galing sa Ama ay nakikinig ng mga utos niya. Lagi po natin tandaan yan. Kung ikaw isang mabuting tao, panatilihin mo ang pagiging mabuting tao mo. Kung ikaw naman ay masamang tao, magsisi ka na po sa lahat ng magawa mong kasalanan dito sa ibabaw ng lupa. Pagsisihan mo lahat, yung tatanggapin ka ng ating Diyos Anak na si Jesus Christ at yayakapin ka niya, dadaling ka niya sa paraiso, doon sa kalangitan, at di ka mapupunta sa impyerno kasi nagiging mabuting tao ka para sa sarili mo at para sa kapwa-tao mo. Kaya hanggang dito na aking advice. Ingat po tayong lahat and God bless.